Para sa ating mga baguhang teachers or mga aspiring teachers, may 4 na bagay ako para sa inyo. Trending na naman ngayon ang ating mga bayaning guro dahil sa issue ng pagkabaon sa bad debts. Ano ba talaga ang dahilan nito? Kulang sa financial literacy or mababa talaga ang sweldo? Wala na tayong magagawa dyan sa mga veterano, mga guro na, veterano, mga teachers. Hindi na tayo pakikinggan ng mga yan. Dala ng pride sa ego nila. Alam naman natin na mababa ang sahod ng mga guro, di ba? Una, mag-asawa ng magiging katuwang sa pagbuo ng pamilya. Yung provider, hindi yung tambay na nga, sugarol pa. O di kaya tong itira na, chismosa pa. Hindi lang yung marunong sa trabahong bahay, nagsusumikap din para kahit paano umangat ang pamumuhay. Pangalawa, family planning. Sa panahon ngayon, dapat 1 o 2 na lang ang anak. Alam naman natin kung gaano pinapahina ng inflation ang halaga ng ating pera. Kaya be practical. Pangatlo, always live below your means. Yan lang ang tanging paraan para makapagtabi ka ng flexible amount para sa mga daily needs nyo. Makapagtabi ng pang-emergency. Saka syempre, makapagtabi para sa future investments. Napakalaking tulong yan para hindi ka mabaon dyan sa loan na nagre-resulta sa pagtakbo nyo dyan sa mga sandamukal na mga paluwagan. Pang-4, be financially literate. Nag-aaralan din naman kayo para ituro sa mga bata nyo, mga estudyante nyo, matuto rin kayo kung paano patrabahuin ang pera. Kailangan nyo yan. Kahit nga ako, saka yung iba na mga nakapagtapos ng business courses ay hindi tinuturo ang mga bagay na yan. At the end of the day, financial literacy pa rin talaga ang kulang. Kasi kung naituro lang na mas maaga ang financial literacy sa atin, malaking tulong sana para mai-consider yung unang 3 bagay kung nabanggit sa inyo. Muli, ang pag-ipon na hindi sapat, kaya ugaliin natin ang mag-invest.